Mga kababayan, meron po akong tatlong maiiksing video na ipaparinig sa inyo. Para po sa akin, ang mga video na ito nagpapahiwatig po ng pattern na binubuo po ng mga DDS. Siguro, pwede ko nang sabihin na may pattern po na binubuo ang mga DDS para po galitin ng mga tao, para magalit po ang mga tao kay PBBM, and then eventually pabagsakin po ang admin ni PBBM. Pakinggan po natin ang mga video na ito dahil iisang naratibo po ang aking natuklasan na gusto po nilang itanim sa utak ng mga tao na tila ba kinukondisyon nila ang mga tao na ito ang isipin. Meron po silang iisang naratibo. Pakinggan po muna natin itong unang video. Si Alona na naman po, pakinggan po natin ang sinasabi niya. Alright, so yung palang pilat dito ni VP Sara sa leg na malaki, yan pala yung, ang naging cause pala niyan is yung paggurgur sa kanya nung aid security na ibinigay mismo ng Office of the President sa kanya. Remember yung issue na tinanggal ni Marbil, galing ito sa Office of the President ang utos tinanggal ni Marbil ang mga security aid ni VP Sara na matagal niya nang kasama nung araw pa sa Davao para palitan ng mga bagong security aid na malaman-laman na lang natin from VP Sara na isa pala sa security aid na ibinigay ni Bangag kay VP Sara ay siya mismong gumurgur sa kanya. Hindi natin alam kung paano nakaligtas si VP Sara sa panggugurgur na ginawa sa kanya nung president ng security aid na binigay ni Bongbong sa kanya. Kaya lang, nung sinabi ito sa media ni VP Sara, hindi ito masyadong na-sensationalize or napansin. Unlike ngayon, na sobrang pag-aalala nila sa security di umano ni BBM because of what Sara said the other day na kung siya ay gugurgurin. Siniguro niya na magugurgur din ang mag-asawang durugista kasama si Tamba na pinsan niyang magnanakaw. Bakit ang national security ba ay si Bongbong lamang? Katulad na sinabi ni VP Sara, siya ay Vice President of the Philippines. Hindi rin ba kailangan na proteksyonan na kanyang seguridad bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa? Ngayon, BBM, nataranta ka sa sinabi ni VP? Alam mo ba kung gaano yung takot taranta o kung ano man ang naramdaman ni VP habang ginigilitan siya sa leeg nung presidential aid na ipinadala mo para bantayan siya. So, kung pinadala mo sa kanya, bantay sa lakay. Hindi ka nahihiya? Kababaeng tao ng vice-presidente mo, pinagurgur mo, walang kalaban-laban. Talaga ang mga Marcos traidor. Pinatunayan mo lang na totoo nga ang sinasabi ng mga tao na mga demonyo kayo. Okay mga kababayan, magbibigay lang po muna ako ng mabilis na reaction bago natin pakinggan yung dalawang video. So, doon po sa mga sinabi niya, ang pagkakaunawa ko, pinagbibintangan niya, yung security po na binigay ng Office of the President para kay VP Sara, ang gumurgur daw po kay VP Sara. Yun po yung pagkakaunawa ko. Dinidiscuss po niya yung pilat ni VP Sara sa leeg, yung peklat, no? Dinidiscuss po niya. Ang pagkakaintindi ko, nung pinaltan daw ni Marbil yung mga security ni VP Sara, no? Nagkaroon ng ganun. So, sa madaling salita, ang pagkakaunawa ko, ang pinagbibintangan niya kung bakit nagkaroon ng peklat ng gano'n si VP Sara ay dahil po doon sa security na binigay po ng Office of the President. Ginurgur daw po noon. Yun po yung kanyang statement. Yun po yung pagkakaunawa ko. Sa madaling salita, pinagbibintangan. Ito naman po yung natuklasan ko, mga kababayan. Sa tingin ko po, nagsisinungaling si Alona. Bakit ko po nasabi yun? Kasi tignan nyo to mga kababayan. Ito pong pilat or peklat ni VP Sara ay natuklasan po, no, or nakita ng publiko nung panahong nag-resign po siya as DepEd Secretary. Nung nagpa-press con po siya, diyan po natin niya nakita. Nung nag-resign po siya as DepEd Secretary. Kailan po siya nag-resign as DepEd Secretary, mga kababayan? June po siya nag-resign. Tignan niyo po ito, itong article na ipapakita ko sa inyo. Ayan. June po nag-resign si VP Sara as DepEd Secretary. Ito nga po, sabi sa balita, Vice President Sara nagsalita sa peklat sa kanyang leeg, June 26. Pero nung nagpa-press con po siya, nung nag-resign siya, sometimes around June 19 yon, no? So nauna yung press con niya bago itong balitang pagsasalita niya patungkol sa peklat sa kanyang leeg. Kailan ba na-replace yung kanyang mga security?
na order po ni General Marbil. Ito sabi sa balita, Sara Duterte's PNP security reduced as no threat seen noong July 26. Yung mga balita po patungkol sa replacement po ng security ni VP Sara ay nailathala July moving forward, hindi po June. So sabi dito, August 14, 2024, PNP on Sara bodyguards, no request yet for return. November 27, AFP replaces Sara Duterte security personnel temporarily. Ito naman, July 23, mas kailangan sa kalye, Marbil explain pullouts of 75 cops sa security ni VP Sara. Ayan po ay July. Tapos ito, Sara Duterte tells AFP not to end security replacement December 11, 2024. Ito pa, November 28, mga security ni VP Sara pinaltan. No? Again, yung pilat po sa leeg ni VP Sara na isa publiko June. Etong balita patungkol sa palitan ng security ni VP Sara, November. After po ng June, yung mga pinakita ko sa inyong balita, after ng June nangyari. Ito pa, Presidential Security Command assures VP Duterte of commitment to keep her safe. July naman ito, July 30, mag-August na. So, sa madaling salita mga kababayan, yung mga balita patungkol sa palitan ng security ni VP Sara ay nangyari po after ng June. Lumabas nga po sa publiko yung pilat ni VP Sara, June. So sa madaling salita po, lumabas po sa publiko yung peklat niya sa leeg or pilat niya sa leeg ng June. Nagpalitan po ng mga security niya after po ng June. July onwards, no? May November, may August, may July. Yung po yung mga date kung kailan nabalita po yung pagpapalit or pagdadagdag or pagbabawas ng security ni VP Sara. So doon pa lang, para po sa akin, nagsisinungaling na po si Alona. Na kung sinasabi niya na nung pinalitan po ni Marbil yung security ni VP Sara and then ginurgur daw ng security ipinalit na galing sa Office of the President, maling-mali na. Kasi nga po, June po natin nakita yung pilat ni VP Sara, yung palitan, July moving forward, no? So, ayan po yung mahirap, no? So, parang gusto lang nitong babaeng ito ay ikondisyon ng mga tao na magalit, no? Sa Pangulo or sa gobyerno dahil sa nangyayari kay VP Sara. Wala naman pong patunay, no? Ang sabi ni VP Sara, ginurgur daw siya, no? Nung natanong siya, ginurgur daw siya. Pero wala naman siyang dinetalye kung sinong nanggurgur. Wala siyang sinabi na security ang nanggurgur at galing sa Office of the President. Wala siyang sinabing ganun. Ang sabi lang niya, ginurgur siya. Pero mahirap din paniwalaan yun. Kung ginugurgur na pala siya, bakit hindi siya lumapit sa NBI at saka sa PNP para maimbestagahan or mahuli yung gumugurgur, no? Nung nag-grant siya na about sa mga threats sa kanya, I think latter part of the year na yun eh. Kailan ba siya nag-grant? November po yun, di ba? November siya nagsiwalat na di umano'y may banta sa buhay niya. November po yun. Hindi naman po June eh. So kung June pa lang ginugurgur na siya, dapat nagsabi na siya agad. Hindi po ba mga kababayan? Kaso nung tinanong siya about sa leeg niya, sabi niya ginurgur daw siya. Pero hindi naman niya dinetalye. Pagkakataon na niya yun na isawalat kung sinong nang gurgur. Pero wala Hindi niya dinetalye. Tapos itong mga ito, hindi ko alam kung haka-haka nila yan or nananadya silang magkalat ng disinformation, linlangin ng mga tao or i-condition ng mga tao para magalit. Ang mga yan, kuda ng kuda, no? Inaccurate naman. Wala rin naman silang patunay na pinapakita. Pakinggan niyo po itong susunod na video mga kababayan. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa likod ng bahay ni Kuting. Agad na rumisponde ang mga otoridad matapos ang ulat ng hukay. Kinumpirma ng mga eksperto na ang mga labi ay mga nawawalang biktima gumagamit ng forensic analysis upang tukuyin ang pagkakinanlan ng mga bangkay. Ang lugar ay nilagyan ng police line para sa masusing investigasyon. Isa-isang inaangat ng mga investigador ang labi mula sa hukay. Ayon sa mga ulat, matagal nang hinahanap ang ilan sa mga biktima. Nagdadalamhati ang mga pamilya ng biktima habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri. Ang discovery na ito ay nagdagdag ng bigat sa kaso laban kay Kuting. Maraming residente ang nagulat sa kinasapitan ng kaso. Sinabi ng mga otoridad na malaki ang posibilidad na may iba pang bangkay sa lugar.
ang forensic team ay gumagamit ng DNA testing para sa eksaktong pagkakilanlan. Ipinahayag ng mga eksperto na ang ilan sa mga bangkay ay nasa hukay na ng maraming taon. Ang mga labi ay dinala sa isang pasilidad para sa karagdagang pagsusuri. Ang pangyayari ay nagdulot ng mas matinding panawagan para sa katarungan. Kaya naman talagang wala na itong kawala si Kuting at Liza Tanas na ito. So yun, napakinggan po natin Doon naman sa video yun, sinasabi, alam mo, walang muka, nagkukwento lang, nagsasalaysay, makabagbag damdaming pagsasalaysay, na yan ang gusto ng mga Pilipino na nakukuha yung atensyon, nakikinig sa mga ganyan. Pero wala nang pinapakita ng patunay, nagkukwento lang, puro kwento. Tapos gustong palabasan na may mga bangkay na nahukay doon sa property nung sinasabi niyang Kuting. Sino ba yung tinatawag nilang Kuting? Tapos meron pang Liza Tanas, So in my opinion, gustong ipahiwatig nung nagsasalitang yon, o sino man na may pakananon ng black propaganda na yan, gustong sabihin na merong pinatumba, pinateging mga tao ang tinatawag nilang Kuting at Liza Tanas. Di ba mga kababayan? So dun sa unang video, si Alona, pinagbibintangan ang security na pinadala ng Office of the President kay BP Sara na gumurgor kay BP Sara. Yung pangalawang video naman, kinukondisyon ng mga tao, pinapaniwala ang mga tao na may pinatumba yung tinatawag nilang Kuting at Liza Tanas dun sa kung saan man, tapos inilibing, ang pagkakaunawa ko dun sa property. Yun po yung pagkakaunawa ko sa kwento. So, meron pong pattern na parang gusto nilang isipin ng mga tao na nagpapatumba ng mga tao, ang mga tinatawag nilang Kuting at Liza Tanas, na security na pinadala ni PBBM ang may kagagawan sa panggurgor kay BP Sara. Pero pinaluwanag ko sa inyo kanina, yung palitan ng security ng OBP ni BP Sara ay nangyari after may isa publiko yung pilat niya, So, maaring meron tayong hindi alam, pero tayo nagre-rely sa nakikita natin Hindi tugma, Tapos, yung pangalawang video, kwento, gustong paniwalain ng mga tao sa ganung kwento. So, nakikita niyo yung pattern, pinaniniwala ang mga tao na nagpapatumba, yung sinasabing Kuting at Liza Tanas, at may kinalaman ang security group from Office of the President sa nangyari kay BP Sara sa leeg niya. And then ito, lastly, itong video ni Maharlika, pakinggan po natin. Breaking news nito, Inday. Breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. Andyan ang isang, mga expose ni Attorney Vic Rodriguez. Nandito lahat. Kung may libro kayong ganito, yun ang mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Liza Tanas, gusto ng Bangag administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga ang mga staff ni Inday, be careful. So yun, literal na sinasabi, Literal na sinasabi ni Maharlika Boljaquera. Binanggit niya yung mga pangalan na gustong magpagurgor kay BP Sara. Gustong ipagurgor si BP Sara. Ano bang pagkakaunawa natin sa ipagurgor? Ako, ang pagkakaunawa, binanggit naman ni Maharlika yung salitang assassination or i-assassinate, di ba? Tapos, ang bintang na naman, binanggit din niya kung sino ang pinagbibintangan. So, mga kababayan, ito po hindi simple at mababaw na paratang. Ito po yung mabibigat na paratang. Ito po'y seryoso, mabibigat na paratang at buhay po ang pinag-uusapan dito. Pero anong pinapakita nilang source, Yung nagkukwentong lalaki. Walang pinapakitang source or proof. Yung Alona, wala rin pinapakitang source or proof. Actually, dinibang ko pa nga yung sinabi niya kasi magkaiba yung date, Hindi magkatugma. And then si Maharlika, sinong source niya? Ahas, puting ahas, itim na ahas, or kung meron bang siyang source, hindi naman niya binabanggit. Puro kwento. Nakaka-prostrate po mga kababayan. Dapat po, in my opinion, dapat na po itong i-address at action na ng palasyo ng Malacanang. Dahil mabibigat po ang bintang nila at mga
ini-insinuate nila, ini-imply nila sa publiko. Ang tao na ma-mind condition, napapaniwala ng mga bagay-bagay na hindi pinapatunayan, na walang pinapakitang proof, mga kababayan. Meron silang mga sinasabing akusasyon at bintang na hindi naman simpleng bintang mabigat na bintang na maaaring ikagalit ang mga tao at maaaring sila ang pagbintangan talaga kapag may nangyaring masama dun sa sinasabi nilang maaaring biktima. Maaring pagbintangan talaga yung palasyo, si PBBM, si FL, kung hindi nila ito i-address, aaksyonan, or paiimbestigahan, or tatanungin ng mga taong ito na gumagawa ng ganito, para malaman natin kung totoo ba or hindi yung sinasabi nila. Kasi kung papalampasin lang ng papalampasin yan, uulit-ulitin nila yan, hanggang sa maging totoo na yan, maging totoo na ang dating sa mga tao. Kasi walang kumukontra, walang sumusuway. Tayong mga vloggers, kaming mga vloggers, hanggang pagpapaliwanag kami, pag-contradict kung sa tingin namin mali or hindi tama, walang patunay, ko-contradict namin yan. I-oppose namin yan, ko-kontrahin namin. At kung meron kami nakikitang inaccuracy, magpapakita kami ng mga articles, ng mga proof na, oy, mali yung sinasabi mo. Magkakaiba, hindi magkakatugma yung mga date, no? So, mali yung magbintang ka. Pwede namin gawin yon. But we can only do so much, no? We can only do what we can, pero at the end of the day, mas mabuti na ito'y ina-address ng palasyo nila PBBM para yung mga tao hindi napapaniwala sa mga kwentong pang-iintriga lamang or mga kwentong kalokohan. Kasi sa ngayon siguro, mga kwento yan, pero I think marami na pong naniwala dyan Marami na kasi nag-amplify ng ganyang narrative. Ang narrative na binubuo nila or pattern is, pag may nangyaring masama kay BP Sara, ang sisisihin po talaga ay yung camp ni PBBM. Hindi man yung camp niya, siya mismo ang sisisihin. Yung narrative na binubuo nila, yung pattern is, kayang gawin ito ni PBBM, kaya niyang magpatumba ng tao, at pwede niyang gawin ito kay BP Sara. Yun po yung pagkakaunawa ko sa pattern na binubuo nila. In my opinion, mga kababayan. And tatlo pa lang po yung pinarinig ko sa inyo. In reality, marami pong gumagawa ng ganyan. Marami pong nag-amplify. Mga netizen at mga content creator at mga vloggers. Yung iba mga well-known vloggers, mga kilalang vloggers ng kabila. No? Kaya nga kung hindi ito i-address ng Pangulo or ng Palasyo, baka dumating ang panahon, sirang-sira na ang imahe nila at pinaniwalaan na ng maraming Pilipino, maraming tao, ang mga kinukuda ng mga ito na wala namang pinapakitang patunay. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya minsan po talaga, nakaka-prostrate, no? Binabastos ka na, dinidisrespect ka na, kung ano-ano nang binintang sa'yo, kung ano-ano nang sinabi. Hindi lang simpleng bintang, mabibigat na akusasyon, seryoso mabibigat na akusasyon. Pero anong ginagawa? Dapat i-address yan. Dapat yan aksyonan. Dapat yan sagutin. Dahil kung hindi, paniniwalaan talaga yan. Pero ang pwede namin gawin is tumulong magpaliwanag, magbigay ng insights, at magbigay ng opinion para hindi kayo basta-basta maniwala sa mga ito. At wag po sana kayo basta-basta maniwala dahil Diyos mio naman, walang pinapakitang proof. Kwento-kwento ni hindi nga kayang ipakita ang mukha ng isa Tapos yung isa naman, mali-mali pa yung sinasabi. Magkakaiba kasi yung pangyayari. Na una yung isa publiko yung pilat kesa dun sa palitan ng security. Hindi po ba, mga kababayan? So paano naging security ang may kagagawan nun? Hindi po ba? So maaaring meron tayong hindi alam pero yung po yung pinakita ko sa inyo na talagang proof na kinukontra yung sinabi ni Alona and then yung sinabi ni Maharlika. Binanggit niya yung mga assassination, gurgur, binanggit niya yung Inday, di ba? May mga pangalan siyang binanggit, no? So ano yung pattern na binubuo nila? Ano yung narrative na gusto nilang i-impart sa mga tao para yung mga tao na maniniwala sa kanila sila na mismo mag-amplify? Delikado po yan, mga kababayan. Delikadong delikado. Maraming masisirang personalidad at mga tao kung paniniwalaan yan. And yan po yung problema. Isang matinding problema ng bansa natin. Maliban sa drugs, maliban sa corruption, maliban sa problema sa edukasyon, fake news.
disinformation, isa sa pinakamalalang problema ng bansa natin. At hanggat hindi yan ina-address at ina-actionan, hindi po tayo makakaalis sa problemang yan. Maaari pang lumala at maaaring maging sakit ng lipunan. So yun lamang mga kababayan, hindi tayo mapapagod na sumagot at mag-pushback sa mga narrative nila na sa tingin natin ay mali at gawa-gawa lamang. Pero mas mabuti sana kung yung mga nasa authority, kung yung mga nasa gobyerno, nasa posisyon at nasa authority ang mismong lalaban sa mga ganito para matapos na ang mga ganyang sistema. Salamat po sa panonood mga kababayan. Sana po makapagbigay kayo ng komento at malike nyo ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.